Pantay na sahod at pagtrato sa trabaho, pagsugpo sa pang-aabuso at hustisya para sa mga biktima ng domestic violence. Ilan lang yan sa mga panawagan ng mga Pilipinang nakidalo ngayon sa International Women's Day. Live mula sa Quezon City, may report si Athena Imperial. Athena? Jessica, ipinagdiwang ng women's groups ang International Women's Day sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isinulong nila sa kanilang mga programa ang women empowerment at ang karapatang pantao ng mga babae. Sulong Kamalahian! Tama na! Napuno ng kulay rosas at lila ang bahaging ito ng Rizal Park sa Maynila. Daan-daang Pilipina ang nagtipon bilang paggunita ng International Women's Day. Napuno ng inda-katawitan ang programang idinaos ng iba't ibang grupo na ang layon ay isulong ang women empowerment. Sa Pilipinas, sa kabila ng tinatamasang tagumpay at kalayaan ng mga kababaihan, kailangan pa rin daw palaga ng misogyny o pagmamaliit sa kakayanan ng mga babae at pagtingin sa kababaihan bilang sexual object. They should have more elected positions, pero hindi lamang yung asawa ng mga kongresista. Di ba? Hindi ganun yon. Kinakailangan mga babae na mulat sila tungkol sa mga layunin ng para sa kababaihan, more women in government, more women in business positions, then yung gender-based yung equity programs, justice programs, mas matutugunan natin. Malaki-laki na sanang inunlad natin yung pagpapahalaga sa kababaihan Pero nakita natin, having a leader, no? Na ginagawang 2-5 yung pagmumura, yung paggamit sa babae bilang sex object, yung paggamit sa babae at pagtingin sa babae na siya ay mahina. Tingin ko ito ay nakakapag-ambag na napapaatras. Napapaatras nito yung iba pang gains na nakuha na. Bago niyan, sama-sama ring naglakad kaninang hapon ng iba pang grupo ng kababaihan mula Espanya hanggang Mendiola. Nanawagan sila ng pantay na sahod, patas na pagtrato sa trabaho, karapatang pantao, dignidad at respeto sa mga kababaihan. Sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, hindi raw pantay ang tingin sa mga kababaihan na bumubuo sa halos kalahati ng projected population ng Pilipinas. Laganap din umano ang pang-aabuso sa mga kababaihan na base sa tala ng pulisya ng mga naiulat na violence against women cases, mas mataas ang bilang ng kaso ng panggagahasa at acts of lasciviousness gaya na lang ng panghihipo noong 2017 kumpara noong 2016. Lumabas naman sa 2017 National Demographic and Health Survey, 14.8% ng mga kababaihang nasa edad 15 hanggang 49 nakaranas ng pisikal o sexual na karahasan. Sa kabila yan ng resulta ng 2015 Family Income and Expenditure Survey na mas malaki ang annual average income ng mga household na babae ang pinuno kumpara sa income ng mga household na pinamumunuan ng lalaki. Mas malaki rin ang gastusin ng mga household na babae ang pinuno. Parami naman daw ang mga babae namang naitatalaga sa gobyerno mula mahigit 2,800 noong 1998, mahigit 3,800 na ang babaeng nanalo sa iba't ibang posisyon mula Pangulo hanggang konsehal. Pero maliit pa rin ito kung ikukumpara sa mahigit 14,000 lalaki na nailuluklok sa pwesto. Sa mensahe ni Pangulong Duterte, sinabi niyang mahalagang okasyon ito na nagpapaalala sa atin para bigyang daan na mabigyang kapangyarihan sa lipunan ang mga babae at masigurong na ipatutupad ang Magna Carta for Women. Sa International Women's Day Summit sa Taguig City, tinalakay naman ni Vice President Leni Robredo ang women empowerment at gender equality. Let us continue to work together in uplifting the lives of women. This is no longer the time for fear. This is the time to make a stand. This is not the time to hide behind the curtains and let fear cave us into silence. This is the time to be who we are called to be. Women who are not afraid to fight for what is right, regardless of the cost. Sa Naga City, may kilos protesta rin ng ilang kabataan at grupo ng kababaihan. Namayani rin ang kulay violet sa Zamboanga City Grandstand. Panawagan ng mga naroon, hustisya para sa mga babaeng biktima ng domestic violence. Sumali naman ang ilang lalaki sa selebrasyon sa Lawag City. Nagsuot pa sila ng takok, naglagay ng bulaklak sa tenga, saka sumama sa parada. Nagsama-sama rin ang ilang kababaihan sa Madrid, Spain para ipanawagan ang gender equality.
Balik tayo dito sa Maynila, Jessica. Idagdag lang natin na bilang pagkilala naman sa mga babae ay nagbigay ng libreng sakayang MRT sa mga babae na pumasok kanina sa opisina at sa kanilang mga paaralan mula 7 a.m. hanggang 8 a.m. Jessica? Athena, curious lang ako kung in-specify nila yung industries kung saan mas mababa ang pasahod sa mga babae kaysa sa mga lalaki. Did they go to that extent? Ma'am Jess, hindi nila po in-specify yung mga industries, no, dun sa sinabi ng PSA na data. Pero alam naman natin na meron tayong mga trabaho na hanggang ngayon ini-stereotype po natin sa mga babae lang. At kumbaga, hindi pa rin ganun kalawak yung kalayaan ng mga babae na pumunta dun sa career na gusto nilang patunguhan. Jessica? Okay, kasi sa ibang bansa, no, lalo na sa Amerika, ang laking issue nung pay disparity. At saka yun nga yung Me Too movement nila talagang nag-catch on, no? Nung may mga nagsalita, para siyang tidal wave na sunod-sunod na yung mga babaeng nag-come forward to say that they were also victims of sex crimes, no? Dito sa Philippines, alam ko isa sa mga pinagtataka, bakit parang sa datos na binanggit mo sa report mo, ang dami palang biktima pa rin ng sex crimes, pero parang wala tayong masyadong nababalita ang mga victims who are coming forward, no, to say that they too or Me Too, yung mga ganong hashtag dun sa usapin, no, sa mga sexual abuse, yung mga nare-rape, yung mga nasa sexually harass, etc. Tama, Jessica, yun yung sinasabi mong data ay base nga dun sa PNP information noong 2016, tumaas pa yung rape and acts of lasciviousness sa 2017, ano. Pero siguro kasi hindi pa rin ganun ka fearless yung mga babae na sabihin o ihayag yung mga ginawa sa kanila. Kaya nga, panawagan din ng mga grupo ng kababaihan na nakapanayam natin kanina, ang kailangan natin ay sama-samang boses para labanan yung ganitong takot. Kasi kung sama-sama tayo, mas pakikinggan din tayo, Jessica. Isa lang positive na nakuha ko sa report mo. Sa Amerika kasi recent development yung biglang ang daming naiboto, no, sa mga government elective positions sa Congress nila, I think even sa kanilang Senate. Dito sa atin matagal na, no, na maraming naibobotong mga babae into high positions in government. In fact, nakadalawang presidente na tayong babae. So I think this is a positive development. Tama ka dyan, Jessica, no? So, dun sa information ngang nakuha natin, 3,800 na yung mga kababaihang nasa posisyon. Pero sabi nga ng women's groups na na-interview natin kanina, kailangan pang, kumbaga, i-encourage natin yung mga babae na kaya din nila na lumuklok sa posisyon kasi nga kung ikukumpara sa mga lalaki, 14,000 yung mga lalaking nasa posisyon. Kung titingnan naman daw natin yung skills, pareho lang yung kakayahan ng babae at lalaki sa paglilingkod. Jessica? Okay, maraming salamat sa iyo at Happy Women's Day, Athena Imperial.